Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Handa na ba ang iyong espiritu para sa huling krisis? Handa na po ba ang ating espiritu para sa huling krisis, nitong huling kapanahunan? Ang ating power verse, Romans chapter 12, verse 14. Alam niyo mga minamahal ko mga kapatid, ulitin ko ha, handa na ba ang ating espiritu para sa huling krisis? Handa na ba? Kumuha kayo ng ballpen at saka papel. Kasi mga kapatid, mag-aaral tayo sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, mahirap talaga mga kapatid, no? Kasi nasubukan ko yan before na nag-aaral ako mga kapatid, ito yung maliit na lingkod, hindi ako nagdala ng papel, ballpen lang. Kaya, pag every time may exam, hindi naman ako nangungopia, kundi pinapaserox ko lang yung mga kinukopya lang. Kasi mga kapatid, hindi talaga akong mahilig magsulat. Hindi talaga akong mahilig magsulat. Pangit kasi yung handwritten ko eh. So, importante pala talaga, ngayon ko lang na-realize, sa pag ikaw ay estudyante, importante talaga pala na ikaw ay mag-take note. Ayan ang sinabi ng ating mahal na Vice President, Pastor Amancio Buntilaw. Hindi kasi ako nagte-take note noon nung nag-aaral ako. Hindi rin ako nangangapi o nangungupya sa aking katabi, ay pinapaserox ko lang yung sinulat nila. Pero iba talaga pag ikaw yung nagsulat kaysa sa kinopya mo yung sinulat. Kasi ikaw nagsulat, nakakaintindi ka sa handwritten mo o sa handwriting mo. Pero pag nakipotocopy ka lang sa sa sinulat ng iyong kasamahan or kaklase mo, hindi mo talaga maintindihan. So, importante na ikaw magsulat mismo. Si Sir Mary Torres, Barry Jeboy. So mga kapatid, handa na ba tayo? Handa na ba ang ating espiritu para sa huling krisis itong huling kapanahunan? Power verse, Romans chapter 12, verse 14. So, marami po sa atin, mga minamahal kong kapatid, gustong pumunta ng langit sa mga langit. But kunti lang po sa atin ang naghahanda para po sa espiritu ng langit sa mga langit. Heaven is not built on retaliation. Ang kalangitan, ang langit po sa mga langit ay hindi po sa naitayo sa paghihigante. It is not sustained by bitterness. Hindi po ito pinanatili ng kapaitan. Kundi sa paraan, ito ay pinamamalaan po ng magsakripisyong pag-ibig sa ilalim ng panggigipit. So it is governed by self-sacrificing love under pressure. So ano sinabi ng Hebrew chapter 12 verse 14? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Hebrews chapter 12 verse 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, walang kahit sino man mga kapatid ang makakita kung wala kang kabanalan. Walang kahit isang kasalanan ang pwedeng pumasok sa langit ng mga langit. Yan ang katotohanan, but nasa mortal na katawan pa tayo. So, Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and come short of the glory of God. So lahat nagkasala mga kapatid. But alam nyo ba, ang final test mga kapatid ay hindi lang po expose yung anong pananiwala mo at ano yung pananampalataya mo nitong huling kapanahunan. It will expose also how you respond when you have been wrong. Ito po mga kapatid ay inilantad kung paano po tayo tumugon kapag tayo po ay nagawa ng mali. Ano ba ang ating response kapag may mga taong nakagawa ng kamalian sa atin? So, nitong huling krisis sa ating panahon ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, hindi lang po ini-expose dito kung ano ang ating paniniwala. Ini-expose din po dito kung ano ang magiging tugon natin sa mga gumawa sa atin ng kasamaan at kamalian. Alam nyo ba mga kapatid, as you remember, ang bugtong at buhay na Diyos, siya po ang perfect revelation ng Espiritu ng langit sa mga langit. When our Lord Jesus Christ came to earth, heaven was revealed in human flesh. Ang langit ay nahayag, mga minamahal ko, mga kapatid, sa laman ng tao. Every action na ginawa po ng ating bugtong at buhay na Diyos, pinapakita po ang kanyang karakter. Sa panahon na siya ay kinapuutan, siya po ay nagmahal. Sa panahon na siya ay nireject, mga kapatid, ang ginawa lang ng bugtong at buhay, umiyak lang siya. Ano yung pinakamababa na bersikulo na nakasulat sa banal na kasulatan? John chapter 11, verse 35. Jesus wept. Ang bugtong at buhay na Diyos ay umiyak.
Umiyak lang siya, mga minamahal ko, mga kapatid, sa panahon ni reject siya ng kanyang sariling bayan. Umiyak ang bugtong at buhay na Diyos kasi nakikita niya ang mga tupa na walang pastol. Sa panahon na siya itinraidor, anong ginawa niya? Pinumbalik niya. Sa panahon na itinanggi siya ni Peter, mga minamahal kong kapatid, not once, not twice, but thrice, anong ginawa niya kay Pedro? Nagpatawad siya at nirestore niya, mga kapatid, si Peter sa pagiging disciples. Kasi nga si Peter, mga kapatid, tinanggi niya ang bugtong at buhay ng Diyos. Pareho sila nagkasala ni Judas. Ba si Judas, sa panahon nakita niya yung kasalanan niya, nakakita siya ng lubid, nagbigti siya. But Peter, mga kapatid, sa panahon na nakita niya, nung anong tawag nito? Yung manok, mga kapatid, yung tilaok, yung pag crown ng, tumilaok na yung manok, mga kapatid, ang naalala ni Pedro ay ang bugtong at buhay ng Diyos. Nakita siya ng salvation. So, ang bugtong at buhay restore si Peter. Binigay yung kapatawaran kay Pedro. So, sa panahon na ang bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, ay pinagsasabihan ng masama, pinagmumura, marami ang mga blasphemous words na sinabi sa kanya. Pero noong sinabi ng bugtong at buhay ng Diyos, nagpapala siya. So, at walang saan man ito, mga kapatid, na hayag ng mas makapangyarihan kaysa sa kalbaryo ng krus. So, ang bugtong at buhay ng Diyos under maximum pressure. Alam mo, yung kalbaryo ng krus, mga kapatid, was not merely physical suffering. Hindi lang basta ipinako siya, hindi lang hinubaran ang ating bugtong at buhay, hindi lang basta sinampal, hindi lang basta dinuraan ang ating bugtong at buhay ng Diyos. It was emotional abandonment, yung kalbaryo ng krus, mga kapatid. As you remember, nung ipinako ng bugtong at buhay ng Diyos, mabasa natin sa Matthew chapter 27, verse 46, anong sinabi ng bugtong at buhay ng Diyos? Aramaic language, Eli, Eli, lema sabachthani. Na ibig sabihin, my God, why have you forsaken me? So yung kalbaryo ng krus ay hindi lang physical suffering, kundi ito po ay emotional na inabandon na siya. Okay? Bilang tao siya, mga minamahal kong mga batid, 100% human and 100% God, kasi nagkatawang tao nga ating bugtong at buhay na Diyos. So sa panahon, mga kapatid, nagtanong siya, my God, why have you forsaken me? Bilang sa kanyang pagkatao. Okay? So naging representative natin ang bugtong at buhay ni Diyos bilang nagkatawang tao ang bugtong at buhay ni Diyos. Every time may mga pagsubok tayo sa buhay, yan lagi ang tinatanong natin sa bugtong at buhay, bakit mo ako pinabayaan? Bakit nangyayari ito sa atin? Sa akin, di ba? So ang bugtong at buhay ni Diyos, representative natin siya na bakit sinabi niya yon. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, question niya ang ating bugtong at buhay ni Diyos. Ang Ama. Okay, kasi mga kapatid, hindi po tayo Trinity dito, ha? So that's why nalilito kayo sometimes na ang bugtong at buhay ni Diyos, same lang din ang bugtong at buhay ni Diyos. So, para hindi tayo magkalituhan, gagamitin ko yung Panginoong Hesukristo sa panahon nagkatawang tao ang bugtong at buhay ni Diyos. So, yung ang ating Panginoong Hesukristo, nung ipinako siya sa kalbaro ng krus, mga kapatid, natanong talaga, why have you forsaken me? Sa ating bugtong at buhay na Diyos. Yun yung mga kadalasang maririnig mo na katanungan sa bawat taong may problema o pagsubok na pinagdadaanan. So, ano pa? Ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, pinahiya siya, mga kapatid, sa publiko ng mga Pharisees ng kanyang sariling bayan. Anong sinabi niya nung sa panahon ni Poncio Pilato? Free. Nung pinapili sila ni Pontius Pilate, sino ba ang kanilang papapalayain? Ang bugtong at buhay na Diyos, mga ating Panginoon Kristo ba? O si Barabas? Ano ang sinabi ng mga tao? Free Barabas. So that's public humiliation, mga minamahal kong kapatid. Ano pa? Ang puot ng demonyo ay nakatuon sa isang inosenteng tao. Ang bugtong at buhay na Diyos, He was lied about. He was spit upon. He was beaten. He was mocked. Lahat ginawa sa kanya, mga kapatid. Akala nyo ba buo pa yung katawan ng bugtong at buhay? Nakikita na yung laman, mga kapatid, kasi yung ginamit sa kanya, kung sa ancient times pa talaga, mga kapatid, yung pagpalo, dala yung katawan, yung laman. So ano pa? Ang pinakamasakit pa dito, nireject siya, mga kapatid, ng kanyang sariling bayan. Rejected by the very people He came to save. Nireject siya, tinanggihan siya, hindi siya tinanggap ng mga taong, yung mga tao na yun ang reason bakit siya nagkatawang tao. Nakasama niya, mga kapatid, ang mga Israelita, nakasama talaga nila ang bugtong at buhay na Diyos. But nireject nila.
And yet, ano ba ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? No curse came from His lips. Wala kang narinig mula sa bugtong at buhay na Diyos ang pagmumura. Wala kang narinig mula sa bugtong at buhay na Diyos na siya ay nambastos o ang tawag nito? Binalik niya yung anong mga salita na natanggap niya. Hindi, mga kapatid, wala kang marinig. No bitterness na lumabas sa kanyang bibig. Instead, narinig ng langit na mga langit ang kanyang salita. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Luke chapter 23, verse 34. So, ito po ang espiritu ng langit sa mga langit. Hindi lamang kabanalan sa ginhawa, but holiness under unbearable pressure. Hindi lang, mga kapatid, na ikaw ay naging mabuting tao dahil nasa komportabling buhay ka. Pero dito makikita, mga kapatid, kung mayroon pa ba ring kabanalan sa panahon, mga kapatid, nasa ilalim ka ng panggigipit. Nasa ilalim ka, mga kapatid, ng pressure. Ang bugtong at buhay na Diyos was treated as we deserve, that we might be treated as He deserved. Ang bugtong at buhay na Diyos ay trinato siya kung ano dapat ang deserve natin. Dapat tayo ipapako doon. Pero ang bugtong at buhay na Diyos ang nagsakripisyo para sa atin, para tayo po'y tratuhin kung ano ang dapat deserve sa bugtong at buhay na Diyos. So, ang kalbaryo ng krus, mga kapatid, pinapakita lang po dito kung ano ang suffering ng ating bugtong at buhay na Diyos. Ito po yung response ng langit sa mga langit sa hatred. Ito ang response ng ating bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, sa hatred. So, this is not just a moment in history. Okay, this is the template for the final generation. Bakit importante ito, mga kapatid, itong huling kapanahunan? Bakit ko dinidiscuss sa inyo ngayon sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos yung karakter na pinakita ng bugtong at buhay na Diyos sa panahon na dumaan siya ng persecution, sa panahon na dumaan siya ng suffering, sa panahon na dumaan siya ng mga pagsubok, dumaan siya ng pagtraidor, dumaan siya ng pagtanggi, dumaan siya ng pag-reject. Bakit po, mga kapatid, binalikan natin saglit kung ano yung naging karakter ng bugtong at buhay na Diyos? Because ito po ang magmamatter, mga kapatid, sa final generation. Sino ba ang final generation? Walang iba, tayo po na henerasyon ngayon. Tayo po, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, tayo ang maabutan. Sa ating kapanahunan, babalik ang bugtong at buhay na Diyos. Okay? Itong last generation na ito will face pressures that the world has never seen. Matthew chapter 24, verse 21. Mayroong malaking kapighatian, great tribulation, na hindi pa nangyari buhat ng ginawa ng bugtong at buhay na Diyos ang sanlibutan. So ito po ang haharapin, mga kapatid, ng bayan ng bugtong at buhay na Diyos, itong henerasyon na ito. Anong nireveal ng prophecy? Merong religious oppression. Merong economic restriction. No one can buy and sell kung hindi, wala kang marka na mabangis sa hayop. Revelation chapter 13, verse 16 to 17. Dadaan din po tayo ng pagtatraidor, mga kapatid, sa ating mga kaibigan at pamilya. Kung ano ang ginawa, mga kapatid, sa ating bugtong at buhay na Diyos, yun din po ang gagawin sa atin. Okay? Ano pa? Mayroong mga false accusations. Pagbibintangan tayo, gagawan tayo ng kwento. Mayroong imprisonment, mga kapatid. Pag once hindi ka tumanggap, mayroong persecution. Pag hindi ka tumanggap, mga kapatid, sa marka ng mabangis na hayop, ikaw po ay ikukulong. Mayroong death decrees. Pag hindi ka tumanggap, kasi maraming ang stages na pag-aralan na natin yan sa previous live natin. Una, soft pa lang, soft opening. Pangalawa, national. Sa isang lugar pa lang yan. Pangatlo, mga kapatid, doon ka na economic restriction or economic sanction. Hindi ka na makabili at makakabenta. Nasa prophecy yan, Revelation 13, 16, 17. Ano pa? Doon na ang final, death decree. Pag hindi ka talaga tumanggap dahil hindi ka sa bugtong at buhay na Diyos, same with Shadrach, Meshach, and Abednego sa Daniel chapter 3, na lumuhod na ang lahat sa imahe na ginawa ni King Nebuchadnezzar, base Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kapatid, nanindigan sa bugtong at buhay na Diyos, saan sila? Itinapon sila sa pugon ng apoy, 7 times more ang init. Pero dahil sila ay nanindigan, ang bugtong at buhay na Diyos ay pinanindigan din sila. Nanindigan din para sa kanila, ang bugtong at buhay na Diyos. Ganun po, mga kapatid. Sa manindigan ka, ang bugtong at buhay na Diyos, maninindigan din siya para sa'yo. Okay? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ano pa, marami po, mga kapatid, ang mangyayari itong huling kapanahunan. Kaya sinabi na, di ba, na hindi pa nangyayari malaking kapighatian, great tribulation.
Alam mo, pwede namang sabihin dyan sa banal na kasulatan na tribulation lang eh. But mayroon talagang nilagay na great tribulation. So malaking kapighatian talaga ito. Marami tayong pagdadaanan. So hindi magiging madali ito mga kapatid. But sabi ng bugtong at buhay ni Diyos, John chapter 16 verse 33, in this world you will have tribulations. But take heart. Magmatibay lang kayo sa inyong pananampalataya. Because, ano sabi ng bugtong at buhay ni Diyos, I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng bugtong at buhay ni Diyos ang sanlibutan, mga kapatid. So ito yung sinasabi sa atin ng bugtong at buhay ni Diyos. Every hidden spirit will surface. Ang bawat nakatagong espiritu ay lilitaw. Fear will surface. Yung takot ay lalabas yan, mga kapatid. Yung pride ay lalabas. And self-preservation will surface. So, and for many, mga kapatid, para sa karamihan, pag mayroong dumadaan sa kanila na hindi maganda, mga kapatid, ginawan sila ng mali, sometimes, mga kapatid, ay meron, nagsasabi sila ng mga pangit, mga masasamang salita. Alam mo, itong pag-curse, mga kapatid, hindi ibig sabihin kabastusan. But, ang curse sometimes, mga kapatid, ito yung bitterness, ito yung anger, ito yung harshness, ito yung hatred, ito yung retaliation, ito yung revenge na nasa loob ng iyong puso. So pag sinabi natin ng curse ka, mga kapatid, it doesn't necessarily mean na ito ay nagsasabi ka ng kabastusan o nagsasabi ka ng pagmumura. But ito po, mga kapatid, ay nasa loob mo. Yung pait, yung galit, yung sungit, yung inggit, yung ngit-ngit, yung paghihiganti, yung pananakit, lahat, mga kapatid, na hindi karakter ng bugtong at buhay ni Diyos, na kabaliktaran na karakter, karakter ni Satan, ay nasa puso mo. So, but ang langit sa mga langit, ang ating bugtong at buhay ni Diyos is preparing a people who reveal our Lord Jesus Christ under pressure. Naghahanda po ang bugtong at buhay ni Diyos ng mga tao o inihanda niya ang kanyang bayan, mga kapatid, na i-reveal ang kanyang karakter sa ilalim ng panggigipit, sa ilalim ng kapighatian, sa ilalim ng persecution, sa ilalim ng suffering. Naghahanda po ang bugtong at buhay ng Diyos. Inihanda niya ang kanyang bayan. That's why sinabi dyan sa Revelation chapter 14 verse 12, here is the patience of the saints. Na patience, mga kapatid. Kung may pasensya ka, isa yan sa karakter ng bugtong at buhay ng Diyos. Isa yan sa katangian ng bugtong at buhay ng Diyos. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. The fruit of the Holy Spirit is love, meekness, kindness, gentleness, self-control, faith, at ano pa? Ano pa, mga minamahal ko, mga kapatid? Humility, joy, peace. Yun po ang fruit, yung bunga ng banal na espiritu. So, ang patience, mga kapatid, is not passive waiting. Ito po isang quiet confidence na magiging confidence po tayo. Ito yung pinipili natin yung pananampalataya over fear. Ito yung mas pinipili natin, mga kapatid, ang pananampalataya kaysa sa takot. At pinapaniwalaan natin ano yung para sa atin, mga kapatid, na kung ano mang pinagpipray natin sa bugtong at buhay ni Diyos, pinaniniwalaan natin na atin itong makukuha sa tulong po ng bugtong at buhay ayon sa kanyang kalooban. So when you trust timing of your life, mga kapatid, you find peace in the process and strength in the waiting. Pag ikaw po, mga kapatid, ang nagtitiwala sa ating bugtong at buhay ni Diyos, na ikaw ay nanalangin ayon sa kanyang kalooban, ikaw po'y makakahanap ng kapayapaan. At ikaw po'y nagtitiwala sa proseso na ano mangyayari, mga kapatid? Everything. Ano sinabi ng Romans chapter 8 verse 28? Anong sinabi dyan, mga kapatid, na everything works together for good for those who love God. So, hindi man maganda yung nangyari sa buhay mo kayo, nasa isang bad situation ka man, o sobrang pangit na sitwasyon mo ngayon, pero kayang maglabas ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ng isang maganda sa pangit na sitwasyon. So, ito po yung banal na pag-aantay, mga kapatid, without losing the spirit of our Lord Jesus Christ. As you remember, si Stephen, or si Esteban. Si Esteban, mga kapatid, the first Christian martyr, na ito po ay shadow na katulad ng bugtong at buhay na Diyos. After po na bumalik ang bugtong at buhay na Diyos sa langit na malangit, okay, 31 AD. Sa 34 AD, mga kapatid, si Stephen po, o si Esteban, mga kapatid, siya po ay tumayo at nangaral, bold na pangaral
sa lahat ng taga-Hudiyo, sa lahat ng Jerusalem. Nangaral siya mga kapatid patungkol sa ating bugtong at buhay na Diyos. Tapos sinabihan niya yung mga taong nagpapako sa bugtong at buhay na Diyos. Nagalit yung mga tao, even Apostle Paul. Hindi pa siya apostoles nung time na yon. Siya pa lang ay isang Saul of Tarsus or Saul of Tarsus. Hindi pa siya apostoles. Isa pa siyang Pariseo, si Apostle Pablo that time. Isa siya sa mga nag-prove ng pagbato kay Esteban. Kasi si Esteban, mga kapatid, galit sila, nangangalit sa kanya ng kanilang mga ngipin, galit na galit sila kay Esteban. Kasi mga kapatid, ayaw talaga nila tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo na kanilang Misayas, na kanilang tagapagligtas, the Anointed One. Ayaw nila tanggapin. Kaya ang ginawa nila, binaton nila si Esteban. Acts chapter 6 to chapter 7. Mababasa natin ang kwento ni Esteban. So yung bato, mga kapatid, binaton nila si Esteban hanggang mamatay si Esteban. But what came from Stephen's mouth? Ano ba ang lumabas sa bibig ni Esteban? Nung binato na siya, mga kapatid, ng mga tao, na ng mismong mga Hudyo, ano ba ang lumabas sa bibig ni Esteban? Not anger, not revenge, not threats. Pero anong sinabi ni Esteban, mga kapatid, sa Acts chapter 7 verse 60? Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, Panginoon, huwag mong ilagay ang kasalanang ito sa kanila. Ginawa na siya ng mali, mga minamahal kong kapatid. The same sa ating bugtong at buhay na Diyos. Ginawa na ng mali ang ating bugtong at buhay na Diyos. Pero anong prayer ng bugtong at buhay na Diyos? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngayon si Esteban, the first Christian martyr, na binato, mga kapatid, 34 AD, binato si Esteban. Ano ba ang lumabas sa bibig niya? Nagalit ba siya? Mayroon ba siyang mga threats? Nalagot kayo sa akin, gaganti ako, mayroon bang ganun? Wala, mga minamahal ko, mga kapatid. Bagos, anong pinag-pray niya? Panginoon, huwag mong ilagay ang kasalanan ito sa kanila. Yun ang karakter, mga kapatid, ng tao dapat nitong huling kapanahunan. That was not human nature. Kasi kung sa atin lang, sa pagiging human flesh natin, pag once may nakagawa sa atin ng kasalanan, ano ba ang response ng ating pagkatao? Di ba tayo ay gumaganti? Lagot ka lang sa akin. Kaya that's why meron tayo, nag-aabutan na kayo sa barangay hanggang sa korte. Kasi nga, tayo mga kapatid, as human flesh, human nature, tayo ay gumaganti. So yung sinasabi ni Esteban, mga kapatid, na huwag mo ilagay ang kasalanan ito sa kanila, hindi po ito trabaho, mga kapatid, ng nature ng tao. Ito po ay ang espiritu ng bugtong at buhay na Diyos living again in human flesh. Si Esteban ay hindi lang siya basta namatay sa katotohanan, para sa katotohanan. He died with the spirit of heaven. Siya po, mga kapatid, ay namatay na bit-bit niya, taglay niya ang espiritu sa langit ng mga langit. Espiritu ng ating bugtong at buhay na Diyos. Kung ano yung ginawa, ano yung prayer ng bugtong at buhay na Diyos, ganun din ang prayer ni Esteban sa panahon na siya ay binato, mga kapatid, hanggang sa kamatayan. Dahil sa kanyang pangangaral, mga kapatid, patungkol sa magandang balita, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating bugtong at buhay na Diyos. Pero anong ginawa sa kanya ng mga tao? Binato siya hanggang sa kamatayan. Pero hindi siya gumanti. Hindi niya pinag-pray na pwede pababaan mo sila ng apoy. Hindi ganun ang prayer ni Esteban. Huwag mong lagay ang kasalanang ito sa kanila. Yun ang prayer niya. Ang kanyang pagiging martir, mga kapatid, ito po ay nag-serve as a powerful testimony. Ito ay isang makapangyarihang patotoo. Okay? Pinapakita dito, mga kapatid, na posible pala ng isang mananampalataya ng bugtong at buhay na Diyos sa panahon na tayo ay harap ng kamatayan, mga kapatid. Tayo po, posible pala na the same kay Esteban. At tayo humaharap without bitterness, na walang pait, galit, sungit at inggit. Puot sa ating puso, mga minamahal ko, mga kapatid, at may ganap na pananalig sa buhay na walang hanggan. Possible pala, kasi nagawa ni Esteban Nagawa ni Esteban. So, possible sa tao kung sabihin natin, hindi naman kaya yan, kasi nga, ang bugtong at buhay ng Diyos, kasi siya ang ating Panginoong Hesukristo, kaya niya talagang gawin yun. Pero, mga kapatid, at the time, Esteban is just an ordinary person. Is just an ordinary man. Pero sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, nagawa niya. Yun yung kanta ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Gusto ko maging katulad mo, bugtong at buhay ng Diyos, sa pag-uugali at kabutihan. So God is asking you tonight,
Okay? What spirit live inside of you? Ano ba ang espiritu na nakatira sa iyong puso ngayon, sa iyong buhay ngayon? Because the final crisis will not merely expose your theology. Dahil mga kapatid, ang huling krisis ay hindi lamang po ilalantad kung ano yung paniniwala, yung teolohiya. Hindi lamang po mga kapatid itong huling kapanahunan. Hindi lang basta i-expose mga kapatid kung ano yung theology mo, ano yung pinaniwalaan mo. It will expose your character. Itong huling kapanahunan. Many mga kapatid can quote scripture while still carrying bitterness in their hearts. Pwede kang mag-quote ng banal na kasulatan, pero mayroon kang puot galit sa iyong puso. Marami ang nagdedepensa sa katotohanan while speaking with hatred. Okay, nagdepensa ka sa katotohanan pero nagsasalita ka na may puot ka sa iyong puso. Marami ang nangaral patungkol sa kabanalan, mga kapatid. Marami ang nangaral patungkol sa salita ng bugtong at buhay ng Diyos while reacting with revenge. Kagaya nung may nag-comment dito, mga kapatid. Di ba, sabi ni Brother Ray Flores, dapat Biblia din ang sasagot ng tanong mo, hindi kwento-kwento lang. O kaganyan, ano yung magiging response mo? 'Di ba? So, nangangaral ka ng katotohanan tapos mag-response ka sa kanya ng pangit, mga kapatid. Hindi yan ang karakter ng langit ng mga langit. Hindi yan ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Speak the truth with love. Sabihin mo ang katotohanan ng may pag-ibig. So, marami ang nangangaral ng kabanalan ngayon, pero nagre-react sila pag nakabasa sila ng mga comments ng mga bashers, nagre-react sila ng with revenge, paghihiganti. But heaven is not merely a destination. Heaven is a character. Hindi lang po ang langit ay basta, mga kapatid, patutunguhan lang natin. Kundi ito po, ang langit sa mga langit, mga kapatid, ito po ay ang karakter. Matthew chapter 6 verse 9 to 10. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, anong kalooban sa langit, gayon din po dito sa lupa. So, anong karakter ng bugtong at buhay? Pinababa ng bugtong at buhay na Diyos ang karakter ng langit sa mga langit sa panahon na siya ay nagkatawang tao dito sa lupa. Kung ano yung pinagdaanan ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ano yung response ng bugtong at buhay na Diyos sa hatred sa Kanya, sa pag-reject sa Kanya, sa pag-betray sa Kanya, ganun ang karakter doon sa langit ng mga langit. Siya nga ang representation, mga kapatid, ng langit sa mga langit sa panahon na siya nagkatawang tao. So, ang atmosphere po ng heaven is not pride. Ang kapaligiran sa langit ng mga langit ay hindi po pagmamataas. It is not retaliation, hindi paghihiganti kagaya ng ginawa ng Israel, Iran at Amerika. Nag-retaliate ang Iran, gumanti. Hindi ganun po, mga kapatid, ang atmosphere doon sa langit ng mga langit. It is not self-defense. The atmosphere of heaven is Christ-like love under pressure. Ang kapaligiran sa langit ng mga langit, mga kapatid, ay yung katulad ng pag-ibig na ipinakita ng bugtong at buhay na Diyos sa ilalim ng panggigipit, sa ilalim ng kapighatian. Ano yung magiging response mo? Kung hindi mo ma-develop yung karakter na yan dito pa lang sa lupa, mga kapatid, mahirapan ka makapasok sa langit ng mga langit. At hindi ka magiging happy doon. Kung ang iyong puso puno ng puot, galit, sungit at inggit, hindi ka magiging happy. Kung may tao kang kagalit, mga kapatid, tapos dito pa lang sa lupa, hindi ka marunong magpatawad, tapos ipagpalagay natin, nakapunta ka sa langit ng malangit, ipagpalagay lang natin, kahit na may kinapupuutan ka. Pagdating mo doon sa langit ng malangit, magiging kapitbahay mo. So anong gagawin mo? Hindi ka na labas ng bahay. Magsasarado ka na lang ng bahay palagi. So hindi ka magiging happy. Doon sa langit ng mga langit, no more pain, no more suffering, no more sadness, no more hatred, no more heartaches, no more na, mga kapatid, no more death. So wala ang makakapasok doon, mga kapatid, sa langit ng mga langit nga gamugot ra kanunay. Laging nakasimangot lang. Wala makapasok doon kasi, mga kapatid, sa langit ng mga langit, lahat doon ay labis ang kagalakan at laging nagpuri at nagsamba sa ating bugtong at buhay na Diyos. Kung hindi mo yan ma-develop dito pa lang sa lupa, mga kapatid, ay hindi ka makapasok sa langit ng mga langit. Mahirapan ka talaga. Naalala niyo, mga kapatid, ang malaki pong controversial, nag-umpisa po sa maling espiritu. Before sin became an action, it became a spirit. Bago po ang kasalanan ay naging gawa, mga kapatid, nauna yan sa spirito.
It means na ang kasalanan ay nagmula bilang isang panloob na disposisyon sa loobin o espiritual na kalagayan, tulad ng pagmamataas, inggit, pagrerebelde, bago ito magpakita bilang isang panlabas sa pag-uugali. Nag-uumpisa yan sa loob. Nag-uumpisa yan kung sino at anong espiritu na nakaupo dito sa puso mo. So bago nagiging action yan, ay iniisip mo muna yan. Bago nagiging action yan, dito muna yan sa ating mga puso, mga minamahal kong mga kapatid. Before sin became an action, it became a spirit. Alam mo mga kapatid, Lucifer's fall did not begin with murder. Yung pagkahulog ni Satan, ni Lucifer, nandun pa siya sa langit ng mga langit, ay hindi po ito nag-umpisa sa pagpatay. It began with pride. Self-exaltation. Pinagmamataas niya mga kapatid. Self-exaltation, yung pinagmamataas niya ang sarili niya. Ito yung pinaka-core ng kanyang pagrebelde sa ating bugtong at buhay na Diyos. Makikita natin yung 5 wills, mga kapatid. 5 I will statements niya sa Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. Sabi niya, I will ascend to heaven. I will exalt my throne. I will sit on the mount. I will ascend above the clouds. And I will be like the Most High. Yung salitang I, that's pride. Ako, palagi. I will. Mga kapatid, that's pride. Kasi yan po ang naging karakter ni Lucifer nung nahulog siya, mga kapatid. Sabi niya, I will ascend to heaven. I will. So that's why, mga kapatid, sa ating prayer, always say, at the end of your prayer, always say, not my will be done, Lord, but your will be done unto my life. Na ang kalooban mo ang masusunod sa aking buhay, hindi ang aking kalooban. Wag yung puro I will, mga kapatid. Kasi si Lucifer, doon siya nag-umpisa eh. Ito yung pinaka-core ng kanyang pagrebelde. Ano pa? Mayroong discontent. Hindi siya nakontento sa kanyang posisyon. Nasa pinaka-high position na siya as the anointed cherub. Pero ang ginawa niya, Lucifer was not satisfied with his role. Hindi na siya naging satisfied, mga kapatid, na siya ang leader ng worship team. Hindi na siya naging satisfied, mga kapatid. He desired to occupy God's place. Gusto niyang palitan ang bugtong at buhay na Diyos. Ngayon pa, mga kapatid, pag meron kang discontent sa iyong puso, yung hindi ka na satisfied, pagod ka na sa pagsiserve, gusto maging leader na naman, yun, mga kapatid, umaakyat na yung pride. Hindi mo alam, dahan-dahan ka ng kinakain, mga kapatid, ng pride. Hindi mo na namamalayan, nabubulag ka na ng pride. Ganun ang nangyari kay Lucifer. Kasi, sobrang lapit lang niya sa trono ng bugtong at buhay na Diyos. Ano pa? Criticism and accusation. Si Lucifer, mga kapatid, misrepresented God's character to the other angels. Siniraan niya ang bugtong at buhay na Diyos. Kini-question niya ang justice ng bugtong at buhay na Diyos, ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, and accusing him. Inakusahan niya ang bugtong at buhay na Diyos of demanding self-exaltation. That's why ang meaning ng Satan is accuser. Ang ibig sabihin po ng Satan, mga kapatid, ay accuser. So, siya po ay accuser, mga kapatid, before he was cast out. Ang ginawa niya, mga kapatid, siniraan niya ang bugtong at buhay, ang karakter ng bugtong at buhay sa ibang mga anghel. That's why marami siyang nadala. 1/3 of angels, mga kapatid. 1/3. Yun yung 1/3 ng mga banal na anghel na dala ni Lucifer. So that's why nung inihagis siya dito sa lupa, Revelation chapter 12 verse 12, anong ginawa niya, mga kapatid? Doon na naman siya, pumasok doon, naging serpente, at tinukso niya sa Eva. So kung ano yung diskarte niya doon sa langit ng mga langit, kung ano ang ginawa niyang style doon para madala niya ang 1/3 ng mga banal na anghel, ganun din ang diskarte at style na ginawa niya sa panahon ni Eva. Siniraan niya ang karakter ng bugtong at buhay ng Diyos. Sinira niya, mga kapatid. Ano sinabi ng Ahas? Totoo ba? Sinabi ng Diyos na merong hindi kayong kainin dito? So, ibig sabihin, mga kapatid, nagtanim siya kay Eva ng pagdududa sa karakter ng ating bugtong at buhay na Diyos. Na hindi pinakain yung kahoy, yung prutas, yung bunga, mga kapatid, mula sa kahoy ng kaalaman na mabuti at masama. So, nagtanim siya ng pagdududa kay Eva na selfish ang ating bugtong at buhay na Diyos. Yun din po ang kanyang ginawa doon sa langit na mga langit. Nagtanim din siya ng pagdududa, mga kapatid. Iniwanan niya sa mga anghel. That's why nadala niya. Ganon din ang ginawa niya dito kay Eva.
So that's why ang bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, bumaba siya dito, nagkatawang tao sa pinakamababang uri ng pamumuhay. At doon na-revealed ang totoong karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Napilit sinisiraan ni Satanas. Na sinasabi ni Satanas sa selfish ang bugtong at buhay na Diyos, bakit hindi niya pinapakain sa inyo yung kahoy na yan, yung bunga sa kahoy na ng kalaman ng mabuti at masama? Because ayaw ng Diyos na maging katulad kayo sa Kanya. So ibig sabihin, nilagyan niya si Eva ng pag-iisip, pagdududa, mga kapatid, na selfish ang bugtong at buhay na Diyos. That's why, mga kapatid, yung pagbaba ng bugtong at buhay, winasak na niya yung paninira ni Satanas sa kanya. Sa anong paraan? Binuwis niya ang kanyang buhay, mga kapatid. Pinatunayan ng bugtong at buhay na Diyos na hindi siya selfish, kundi siya ay selfless. Yung pag-ibig niya ay agape. Selfless, self-sacrificing love. Na ibinuwis niya ang kanyang buhay, mga kapatid, para sa ating lahat. Yun ang sinisira ni Satanas, mga kapatid. Yun ang sinisira ni Satanas, yung karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Ano yung karakter? Yung kautusan. Ang kautusan nag-represent sa karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Yun ang sinisira ni Satanas. That's why nag-exalt din siya ng kanyang sariling batas. Sinabi ng Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Si Satan, nag-exalt din siya. Tayo din siya ng sarili niyang batas. Remember the Lord's Day. Pero ang problema dito ay hindi siya mismo ang nagpakita, kundi gumagamit siya ng mga tao, earthly power, mga kapatid. Kagaya sa panahon ng Roman Empire. Ginamit niya ang Roman Empire para patayin ang ating bugtong at buhay na Diyos. Si Herodes, pinapatay niya lahat ng mga bata sa Bethlehem, 2 years old below. So gumamit si Satanas, mga kapatid, para lang talaga ma-erase ang bugtong at buhay na Diyos ito sa lupa. Ba't hindi siya nagtagumpay? Yung kamatayan ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, yun yung tagumpay, mga kapatid, ng bugtong at buhay na Diyos. It is done. Tapos na, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. So, mga kapatid, ang unang curse, mga kapatid, the first cursed spirit in the universe was Satan himself. Okay? Matthew chapter 13, verse 28, an enemy hath done this. Ang kaaway ang gumagawa nito. So, the spirit of cursing is the spirit of rebellion. Okay, it's not necessarily na yung spirit of cursing, ikaw ay nambastos o ikaw ay nagmumura. Not necessarily na ganyan, mga kapatid, ang attitude. So ano ito? Ang spirit of cursing, mga kapatid, ito yung bitterness, anger, hatred, retaliation, revenge na nasa loob ng iyong puso. Yan yung cursing spirit. Hindi po necessarily na ito ay nambastos ka o nagmumura ka. But, mga kapatid, kung ano sa puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. So, ano ba ang lumalabas pag ikaw ay nagmumura? So, yun yung nasa loob ng puso mo. May bitterness ka, may anger ka, may hatred ka. So, kaya ka nagmumura at nambabastos. So, yun yung nasa puso mo. This is why, mga kapatid, heaven can never allow it to rise again. Hindi napapayag pa ang langit sa mga langit na papasukin yung mga taong may cursing spirit. Mahilig mambastos, mahilig magmura. Mahilig tanim ng sama ng loob. Hindi na inaalaw sa langit yan. God is not merely removing sinners from heaven. Hindi lang basta tinatanggal ng bugtong at buhay na Diyos yung mga makasalanan. He is removing the spirit that created sin itself. Kaya nga, that's why kahit isang kasalanan makapasok sa langit ng mga langit. Hindi lang basta tinatanggal ng bugtong at buhay na Diyos yung kasalanan. Kundi tinatanggal niya yung spirito na lumikha ng kasalanan, mga kapatid. So, ito po, mga kapatid, ay command ng bugtong at buhay na Diyos. This is not optional. Okay? This is not for the spiritually elite. Sabihin natin, para lang yan sa mga pastors and elders. Hindi po, mga kapatid. This is the standard for salvation. Ano sinabi ng Matthew chapter 5, verse 44? Bless them that curse you. Bless them that curse you. Pray for them which despitefully use you. So, anong gawin, mga kapatid? Pag ikaw ay kinurse, ikaw ay minura, ikaw binastos, bless them that curse you. Yun po ang standard sa salvation. Ano pa sinabi, mga kapatid? 1 Peter chapter 3, verse 9. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrawise blessing. Hindi gumaganti ng masama sa kasamaan, o ng pag-alipusta sa panalait, kundi pagpapala. Ito yung standard ng langit ng mga langit. If you want to go to heaven, then tingnan mo kung ano ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos.
Mga kapatid, yung kasalanan natin, kaya tayong tulungan ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya, humingi ka na ng kapatawaran. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins to God, God is faithful and just to forgive our sins. Kayang patawarin ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, pag humingi ka ng kapatawaran. Pero yung karakter, mga kapatid, ikaw yung magbibuild yan. Sa tulong ng bugtong at buhay, ikaw ang magbibuild sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung sanctification process, cooperation sa Holy Spirit at sa iyo. Hindi mo pwedeng pabayaan lang din ang Holy Spirit, mga kapatid, na hindi mo tinutulungan. Cooperation yung sanctification. Yung kabanalan ay cooperation ng Holy Spirit at ikaw. So yung kasalanan, patawarin ng bugtong at buhay na Diyos, pero yung dito sa loob natin, mga kapatid, sabi nga ng Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. So ang bugtong at buhay na Diyos kumakatok sa ating puso. So it depends upon you kung papasukin mo ang bugtong at buhay na Diyos o hindi. So ganun po, mga kapatid. So kung ang karakter, mga kapatid, ikaw ang mag-create niyan sa tulong ng banal na Espiritu. Basahin mo palagi. Pag-aralan mo ang ating bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, mga kapatid, sinasabi ko palagi, the more, mga kapatid, na iniiwasan mong magkasala, mas the more ka nagkakasala. Kung titingnan mo, mga kapatid, kung the more mo iniiwasan yung the more na umiwas ka sa pagkakasala, mas the more ka nagkakasala. Ano gawin mo? Tuto ka sa bugtong at buhay, pag-aralan mo ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos, ipag-pray mo sa bugtong at buhay na Diyos palagi, daily, araw-araw, manalangin ka sa bugtong at buhay na Diyos at hindi mo na mamalayan, mga kapatid, na hindi mo na pala nalalabag ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Nag-usap kami ni Pastor Jason kanina at ito na pag-usapan namin patungkol sa karakter. Ang kasalanan, mapatawad ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, pero yung pag-rebelde, mga kapatid, yung karakter mo yan yung pag-rebelde, karakter na yan. Karakter ng pag-rebelde, yung puot, galit, sungit, inggit, karakter mo na yan. So, kung hindi mo papasukin ang bugtong at buhay na Diyos, hindi ka rin matutulungan ng Holy Spirit. So, kailangan ng pagpapakumbaba. Blessed are the poor in spirit. So, kailangan ng pagpapakumbaba at i-acknowledge natin na hindi natin kaya baguhin ang ating sarili ng tayo lang. So, alam niyo, mga kapatid, sinabi nga kanina na hindi natin gantihan, mga kapatid, ang kasamaan ng kasamaan o pag-alipusta ang panalait kundi pagpapala. Heaven is watching for one thing. Ang langit sa mga langit, ang bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid, ay tinitingnan po tayo. Can you bless when it costs you everything? Kaya mo bang magbigay ng pagpapala, mga kapatid, kahit mawala na sa iyo ang lahat, mga kapatid? Ito yung sacrificial act of generosity. Ito yung pag-ibig, yung pagsunod. Binibigay mo yung oras, mga kapatid. Binibigay mo yung resources mo. Binibigay mo yung comfort sa ibang tao, mga kapatid, even when it requires personal sacrifice. Hardship or total surrender. Kahit wala nang matira sa'yo, binigay mo. Kahit na kailangan mo mag-absent, mga kapatid, sa trabaho para sa tulungan yung kapatid mo na dumadaan ng mga pagsubok sa buhay. Ito yun, mga kapatid. Can you bless when it costs you everything? Or tinutulungan lang natin ang tao, mga kapatid, ayon lang din sa ating free time, sa ating vacant time. Kung nangailangan siya ng tulong, sabihin natin, maya na lang, busy pa ako. Alam mo, ang final crisis, mga kapatid, itong huling crisis sa huling kapanahunan, your character will be tested. Susubukan talaga ang ating katangian, mga minamahal ko, mga kapatid. This coming crisis, Sunday law enforcement, persecution and isolation, alam mo, maraming pagdadaanan tayo. Sobrang dami. Sunday law enforcement. Pag ma-impose ng Sunday law, mayroon ng persecution, isolation. Isolation, katulad ng ginawa nila kay Apostol Juan. Hindi nila mapatay-patay si Apostol Juan sa mainit na pinrito nila sa mantika, hindi nila mapatay-patay. Pinadala na lang sa doon, mga kapatid, sa Patmos Island. At doon, nagpakita ng revelation ng bugtong at buhay na Diyos. That's why nasulat ni Apostol Juan, because si Apostol Juan ang nasulat sa Revelation. John the Revelator, si Apostol Juan. So doon nasulat ni Apostol Juan ang Revelation. At we are living in the last days. So it will test our reaction under pressure. So makikita ang ating karakter nitong huling kapanahunan. Ano sinabi ng Revelation chapter 3 verse 10? Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee. So, ang bugtong at buhay na Diyos, nangako po siya ng divine protection to a faithful church.
May iglesia ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Tandaan natin, John chapter 10 verse 16. May kawan ang bugtong at buhay na Diyos. Maraming nagdala ng mga denominations, mga kapatid. Alam mo, halos lahat ng denominations sasabi, kami ang katotohanan, kami ang katotohanan. Pero sinabi ng banal na kasulatan, subukan mo lahat ng espiritu. Huwag kang magdepende ang iyong pananampalataya sa iyong magulang. Huwag kang magdepende, mga kapatid, ikaw mismo magsubok. Sabi ni Apostol Pablo sa taga-Berea, huwag lang basta kayo tagapakinig. I-research nyo rin kung ano yung sinasabi ko. Kayo mismo magsiyasat, mga minamahal ko, mga kapatid. Huwag nating idepende ang ating pananampalataya sa ating mga pastors and elders. Andyan sila para i-guide tayo. Pero tayo din mismo, mga kapatid, magsiyasat tayo sa katotohanan sa tulong po ng banal na Espiritu. So nangako po ang bugtong at buhay na Diyos ang divine protection para sa kanyang iglesia. Last days, mga kapatid, we will be misrepresented. Katulad na kung anong ginawa nila sa bugtong at buhay na Diyos. Tayo po ay kapupuutan dahil sa ating bugtong at buhay na Diyos. Tayo po, mga kapatid, ay tatraydorin ng ating kaibigan at mismo ng ating pamilya. This is reality. Kasi sa panahon pa, noong una pang panahon, si Abel, tinraydor ni Cain. Pinatay siya, mga kapatid. Sino pa ba? Puro family trouble. Si Esau, mga kapatid, kay Jacob. Si Samson, kay Delilah. So, mayroon talagang family betrayal these last days. Kaya importante sa isang pamilya, may isang pananampalataya kayo. Isang pag-ibig at isang pananampalataya sa ating bugtong at buhay na Diyos. So, these last days, mga kapatid, we will be denied basic rights. Pag lumabas na po ang sistema ng one world government and one world religion, hindi mo na magagamit yung human rights mo. Hindi mo magagamit, mga kapatid, yung right mo as ikaw, mga kapatid, ay bilang ngayon, Filipino citizen ka, hindi mo na magagamit yan dahil sa one world government and one world religion. And in that moment, heaven will ask. Sa panahon na dumaan tayo nitong huling kapanahunan na tayo po ay kapupuutan, tayo po ay tatraydorin, tayo po ay akusahan, tayo po ay gawan ng kwento, at tayo po, mga kapatid, ay i-deny, mga kapatid, sa ating mga basic rights. Ano ang iyong reaksyon? Heaven will ask, do you curse or do you bless? Ikaw ba ay magsasabi ng masasakit na salita o ikaw ba ay magbibigay ng pagpapala? Ito yung deep reality na hindi natin napapansin. Alam mo, itong cursing, mga kapatid, ito lang po, nire-reveal po ang ating mga unsurrendered heart. Pag once nagsasabi tayo na masasakit na salita sa ating kapwa, mga kapatid, ito po nire-reveal, ang ating puso ay hindi talaga totally surrender pa sa ating bugtong at buhay na Diyos. Cursing, mga kapatid, is not just words. Okay? Yung pambabastos at pananakit mo ng salita, pagmumura mo, ay hindi lang basta salita ito. Ito po ay ebidensya na yung self still alive. Ito yung sa iyong sarili, buhay pa rin yung pagiging ikaw. Hindi ka pa namatay sa ating bugtong at buhay na Diyos at nabuhay sa ating bugtong at buhay na Diyos. Yung curse, mga kapatid, ito yung ebidensya na yung pride ay nandito pa rin sa ating mga puso. Pride still uncrucified. Na hindi pa rin natin sinama nung panahon, mga kapatid, na ipinako ang bugtong at buhay na Diyos. So, ibig sabihin, pag ikaw nagsalita ng masasakit na salita sa iyong kapwa, nag-curse ka, nagmura ka, nagbastos ka, at ano pang nasa puso mo, kapatid, ibig sabihin, ang bugtong at buhay na Diyos not fully formed within. Hindi pa talaga. Wala pa talaga siya sa iyong puso. So, ano sinabi ng James chapter 3 verse 10? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. These things ought not so to be. Ang mga bagay na ito ay hindi dapat mangyari. Dito sa ating bibig, lumalabas, mga kapatid, ang pagpapala at yung pagka-curse. Mga minamahal ko, mga kapatid, dito sa ating bibig. Ang sabi ni Santiago, hindi dapat ito ang mangyari. Binigyan tayo ng bibig ng bugtong at buhay ng Diyos, hindi para i-curse ang ating kapwa, kundi para i-bless ang ating kapwa, kundi para ito ay gamitin para sa pagpuri sa ating bugtong at buhay na Diyos. Binigyan tayo ng bibig ng bugtong at buhay na Diyos para hindi mo saktan ng salita ang iyong kapwa, hindi mo murahin ang iyong kapwa, hindi mo basusin ng salita ang iyong kapwa. Hindi yan ibinigay ng ating bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, para sa ganyang bagay. We are one body of Christ. Ang bibig ay para sa pagpupuri, ang bibig ay para sa pagpapala.
Ha? So hindi maaring tanggapin ng langit ang isang espiritu nang muling magpaparami ng paghimagsik. So bawal ka doon. Ha? Hindi ka pwede doon sa langit ng mga langit. Marami sa atin ngayon, naghanda tayo mga kapatid externally. Pero nineglect natin, binabaliwala natin yung internal transformation. Marami naghahanda ngayon, marami kang narinig sa balita na ganito na nangyari mga kapatid. Pero binabaliwala natin yung internal transformation. Marami naghanda mga kapatid ng mga debate, mga sermon. Sobrang busy. Pero binabaliwala ang kaamuan, awa, pagpapatawad, kababaang loob at pananalita na tulad ng ating bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Pag debate, nagpapasakita na sila ng salita. Do you think nandyan pa ang espiritu ng bugtong at buhay na Diyos? No. Handa tayo mga kapatid sa panlabas, but binabaliwala natin yung internal transformation. Ito yung meekness, ito yung mercy, forgiveness, humility, at yung pagsasalita na katulad ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, the greatest preparation for the end, it is possessing the Spirit of our Lord Jesus Christ. Ito yung malaking paghahanda, mga kapatid, ay ang taglayin natin yung espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Without our Lord Jesus Christ's Spirit, mga kapatid, truth becomes cold. Ang katotohanan ay magiging malamig. May katotohanan ka lang pero wala kang espiritu. Para kayong 5 mangmang mga kapatid sa 10 birhen sa Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Para ka lang yung 5 mangmang na mayroong banal na kasulatan na bitbit pero walang extra langis, walang Holy Spirit. May katotohanan pero walang Holy Spirit. Marunong lang magmensahe, marunong magbasa ng Biblia pero walang Holy Spirit. Marunong ka lang sa katotohanan. Without our Lord Jesus Christ's Spirit, mga kapatid, ang katotohanan nagiging malamig. Doctrine without love become weaponized religion. Doktrina na walang pag-ibig, mga kapatid, ginagamit itong sandata. Truth, mga kapatid, without love is brutality. Ang katotohanan na walang pag-ibig, mga kapatid, ay brutal ito. Ibig sabihin, mga kapatid, binibigyang diin dito ng maraming pananaw na kailangan ng katotohanan. Yes, kailangan natin ng katotohanan. But wag mong kalimutan na kailangan nating i-worship, sambahin ang bugtong at buhay ng Diyos, ang Espiritu at katotohanan. Hindi lang basta katotohanan, sapat lang na may katotohanan ka. Dapat, mga kapatid, taglay mo rin ang Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang katotohanan na walang pag-ibig, truth without love is brutality. Kailangan ng katotohanan, but if it is not delivered with love, it becomes destructive. Yung katotohanan, pag hindi mo na i-deliver ng may pag-ibig, nagiging destructive. Mapangwasak ang katotohanan na yan. Love without truth, mga kapatid, is empty. Ang pag-ibig na walang katotohanan din ay, ang tawag niyan, walang laman, empty. So, ibig sabihin, vice versa ito. Magkasabay itong dalawa, truth, mga kapatid, at love. Espiritu at katotohanan. Hindi pwede katotohanan lang, may kasama yung espiritu. Hindi pwede yung espiritu lang, may katotohanan yan. So, love without truth, mga kapatid, can lack direction. Ito po yung nakaka-harmful sa ating behavior. Kasi ang totoo pong guidance, kailangan po ng combination ng dalawa, truth at love. Speak the truth in love. Okay, Ephesians chapter 4 verse 15. At ano sinabi, mga kapatid, ng 1 Corinthians chapter 13 verse 1? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Nahulog yung kaldero dito nung pagsabi na batingaw na umalingaw-ngaw. Alam mo, mga kapatid, ito yung introduction ng love sa 1 Corinthians chapter 13. Dito mo mabasa ang love is pure, love is kind, love does not boast, love is, marami. Ito yung, basahin mo ang buong pag-ibig. Buong konteksto nito, pag-ibig ito, introduction ito, sinabi ni Apostle Paul. Meaning, mga kapatid, si Paul nakipag-argue siya that even miraculous speaking,
yung may abilidad ka, marunong ka magsalita, mga kapatid, nagiging irritating noise siya if not motivated by true love, agape love. Nagiging maingay ka na para kang para kang tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. Maingay ka lang na wala kang tono. Alam mo yun? Yung wala kang nagda-drums na hindi mo alam paano gamitin. Ha? Maingay ka lang, mga kapatid, na walang tono, mga kapatid. Kung kahit na magaling ka magsalita, kahit na alam mo yun, kahit na marunong ka sa katotohanan, mga kapatid, pero kung walang pag-ibig yan, nakaka-irritate. Nakaka-irritating noise lang yan. Kung hindi nakapag-motivate nito ang agape love. Isang umaalingaw-ngaw na batingaw o isang umalingaw-ngaw na pompyang. Alam mo yung tugtog na walang tono. Yun ang resulta, yun ang point ni Apostle Paul. Nagpapahiwatig po, mga kapatid, that talent without love creates worthless noise. Kailangan synchronize, harmonize, pag-ibig at katotohanan. Nakasynchronize yan sila. Hindi pwede na katotohanan lang na walang pag-ibig. At hindi rin pwede na pag-ibig lang na walang katotohanan. So, both, mga kapatid, are needed. Kailangan itong dalawa na ito sa mensahe. Kasi kung katotohanan lang na wala kang pag-ibig, mga kapatid, para kang, sabi nga ni Apostle Paul, batingaw na umalingaw-ngaw at tanso na tumutunog. Walang tono. Kung sa Bisaya, paalingasa kaayo. Yabag. Sintonado. Walang purpose, mga minamahal ko, mga kapatid. So, kailangan, pag ikaw ay nangaral, kailangan, pag tayo po, mga kapatid, nagsasabi ng katotohanan, speak the truth in love. Pwede naman yun. Kasi, mga kapatid, kung gusto mong magsaway, makasalanan, alam mo, dalawang approach na kailangan. Constructive and destructive. Constructive, tinutulungan mo siyang magbago. Destructive, sinisiraan mo siya sa ibang tao. Yan yung destructive. Okay? So, ang cursing, mga kapatid, yung pagmumura, pagsumpa mo, ito yung nasa loob mo, yung bitterness, anger, hatred, ay ito po, mga kapatid, ibig sabihin na yung pagiging ikaw ay nanatili pa rin sa iyong buhay. Why do people curse others, mga kapatid, when hurt sa panahon na sila ay nasaktan? Bakit po yung mga tao, mga kapatid, nagsasabi ng masasamang salita, nagmumura, o nagsusumpa sila, mga kapatid, sa panahon na sila ay nasasaktan? Because self is defending itself. Dahil, mga kapatid, pinoprotektahan nito ang kanyang sarili. Ito yung gusto ng tao. Human nature wants vindication, revenge, recognition, superiority, and retaliation. Yan po yung karakter ng human nature. Gusto nating maghiganti. Gusto natin superior tayo. Gusto nating ma-recognize tayo, mga kapatid. But, alam mo ba, pag tinanggap mo na ang bugtong at buhay na Diyos, o ikaw ay tinawag na isang Christian, ito po, mga kapatid, ay namatay na yung lumang pagkatao mo. Nung panahon na tinanggap mo ang bugtong at buhay na Diyos sa iyong Panginoon at yung tagapagligtas, nagpabautismo ka, sa panahon na ikaw ay nilublob doon sa tubig, mga minamahal kong kapatid, yung lumang pagkatao mo, inilibing na. At ikaw ay bagong pagkatao na sa panahon na ikaw ay umahon mula sa tubig, bagong pagkatao na dyan sa ating bugtong at buhay na Diyos. That's why sinabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. It was meant, mga kapatid, to crucify our pride. Ibig sabihin, ipako mo na yung pagmamataas mo, yung pride mo. Every insult, mga minamahal ko, mga kapatid, ay pinapakita lang po, mga kapatid, whether self natin is dead or alive. Yung pagiging tayo ay tayo pa rin or di kaya patay na yung lumang pagkatao natin. Sa panahon na ikaw po ay ma-provoke. Alam mo, mga kapatid, sa panahon na tayo po ay ma-provoke, ano ang ginagawa po natin? Anong ginagawa natin sa panahon na tayo ay nagalit, mga kapatid? Tayo ay galitin o tayo nagalit. Anong ginagawa natin? Do you attack? Do you destroy? Do you shame? Or do you curse? Pag once ikaw ay nagalit, anong ginagawa mo? Nagpapahiya ka ba? Winawasak mo ba yung taong naninira sa'yo? Inaatake mo ba yung mga taong nag-provoke sa'yo ng galit? O di kaya ay nagsasabi ka ng mga masasakit na salita, mga kapatid, na nanggaling sa iyong bibig sa panahon na ikaw ay na-provoke, ikaw ay nagalit? Ano ba ang response mo? Ito ba ang makikita sa iyo? Or, does our Lord Jesus Christ respond through you? Ang mapatawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Ha? Ano ba ang magiging response mo? Sa panahon na ikaw ay na-provoke, mga kapatid, sa galit. Ano ang response mo? Gaganti ka? Aatake ka ba? Pagsasabihan mo ba ng masasakit na salita yung tao na yan? Or makikita yung response ng bugtong at buhay na Diyos dyan mismo sa'yo. Patawarin mo sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Heaven cannot risk another rebellion. Hindi po, mga kapatid. Kasi nakita na natin yan, mga kapatid, yung rebellious spirit na yan. Panahon ni Lucifer, war in heaven, pain on earth, death, mga kapatid, through generations. Ano sinabi, mga kapatid? God will never permit sin to rise again. Nahum chapter 1 verse 9, affliction shall not rise up the second time. No more second time. Hindi na i-allow ng bugtong at buhay na Diyos na makapasok yung mga karakter na yan doon sa langit na mga langit. So heaven must become absolutely certain that ang mga citizens sa langit na mga langit ay mayroong pag-uugali, karakter, espiritu ng ating bugtong at buhay na Diyos. Not merely outward obedience. Hindi lang panlabas, mga kapatid, na pagsunod, but inward transformation. Hindi lang basta sa panlabas na nagsunod tayo, pati sa ating puso dapat. So, training ground natin ngayon, mga kapatid, nandito tayo sa lupa. Ito yung daily life natin, araw-araw nagigising tayo. Training ground ito ng bugtong at buhay ng Diyos sa bawat isa sa atin. But the final test is not suddenly developed in crisis. Yung final test, mga kapatid, hindi yan agad-agad lumalabas sa krisis. So dito pa lang, tinitry natin ang bugtong at buhay ng Diyos, but at the time na dumating yung krisis, yung huling krisis sa kapanahunan ngayon, ay makakatayo tayo sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. So kailangan yung karakter natin ngayon is ma-build na bago pa ang krisis na parating nitong huling kapanahunan sa Sunday Law. Gayon pa lang, ma-build na natin yung karakter sa tulong po ng banal na espiritu. Connection of the Holy Spirit and you. Hindi lang basta yung hayaan mo lang yung banal na espiritu sa buhay mo at hindi mo tutulungan. So may cooperation. Hindi ka rin mababago kung ayaw mo rin magbago. So every inconvenience is training. Every insult is training. Kung ano matanggap mo mga pang-insulto ngayon, training yan sa'yo. Every misunderstanding is training. Kung ikaw, mga kapatid, ay na-misunderstand nila ang iyong pagkatao, training yan para sa'yo. Don't defend yourself. Huwag mo nang ipagtanggol ang sarili mo, mga minamahal ko, mga kapatid. Training yan para sa'yo. Kung may pagpasensya ka ba, o kung may katulad ka na ng pag-uugali ng bugtong at buhay ni Diyos, na Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Training yan sa'yo. When someone ignores you, training yan sa'yo. Kung hindi ka pinapansin ng ibang tao, training yan sa'yo. When someone lies about you, ginawan ka ng kwento, mga kapatid, pinagsinungalingan yung patungkol sa'yo, mga kapatid, training yan sa'yo. When someone dishonors you, training yan sa'yo. Heaven watches your response. Ang langit sa mga langit ay nanunood kung ano yung magiging tugon mo sa panahon, mga kapatid, na gawan ka ng kamalian. Sa panahon na ikaw ay dumadaan ng pag-insulto. Sa panahon, mga kapatid, na ikaw ay ginagawan ng kwento, sinisira, ikaw ay kinukutya, tinutuya. Ang langit sa mga langit, nanunood, mga kapatid, ano yung magiging response mo. Because secret reactions become public character. Na hindi ka gumanti. Diba? Ikaw hindi gumanti, mga kapatid. Papakumbaba ka lang sa bugtong at buhay ng Diyos. Yung secret reaction na yan, magiging public character yan. Kasi makikita yan ng lahat ng tao. So these last days, when the mark of the beast, mga kapatid, i-issue na, magiging decree na pipilitin ka, makikita din dito, mga kapatid, ang character issue. Itong mark of the beast, hindi lang ito basta, mga kapatid, sa worship. It's also, mga kapatid, sa karakter na issue. Maraming nagsasabi na yung mark of the beast external daw siya. No, mga kapatid, hindi yan microchip, hindi yan, ano pa yan nakikita natin. Yung digital ID, part yan ng sistema. At hindi pa yan ang mark of the beast. But the deeper issue, mga kapatid, is worship and character. Hindi lang basta worship kasi pag-aawayan yung patungkol sa anong araw. Okay? Sabado ka ba o linggo? Hindi, kasama ang karakter. Pride ka ba? O may pagpakumbaba ka katulad ng bugtong at buhay na Diyos? Selfish ka ba? Or selfless? Ganun po ang magiging awayan sa karakter. Selfish ka ba o selfless? Ma-pride ka ba o mapagkumbaba ka?
So pag-aawayan din po yan itong huling kapanahunan, mga kapatid. Ang espiritu po ng mabangis na hayop ay pamimilit, pamumwersa, pride, and domination. Yun ang espiritu ng mark of the beast. Always remember. Ang spirit po ng beast, mga kapatid, okay, ng mabangis na hayop ay pamimilit, pamumwersa, mapagmataas, pride, and domination. But the spirit of our Lord Jesus Christ is humility, love, and sacrificial obedience. Yun ang espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Very opposite, di ba? Selfless, selfish, pride, humility. Di ba? Sacrificial obedience, yung mabangis na hayop, namimilit, na sambahin mo siya. Lumuhod ka sa kanya. So, ganun ang karakter. Ganun ang pagkakaiba ng karakter ng bugtong at buhay na Diyos at karakter ni Satanas. So, hindi lang worship ang pag-aawayan. Hindi lang worship, mga kapatid, kundi dito din marireveal ang ating karakter nitong huling kapanahunan. Pero, hindi yan, mga kapatid, automatic, nalalabas lang yan itong huling kapanahunan sa krisis. Dito pa lang, tinitry na tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Sa panahon na ikaw ay sinisiraan, ikaw ay ginagawa ng kwento. Sa panahon na ikaw ay kinukutya, tinutuya. Sa panahon na, mga kapatid, na ikaw ay sinisiraan sa ibang tao, mayroong mga kasinungalingan laban sa iyo, ano yung magiging response mo? Kasi nanonood ang langit sa mga langit. Nanonood ang bugtong at buhay na Diyos. Kung ano yung magiging response mo. So, the final conflict, mga kapatid, is between the spirit of our Lord Jesus Christ and the spirit of Satan. Ito yung magiging conflict, away, mga kapatid. And both spirits are becoming visible now. Makikita mo na yan. Nagiging visible na siya ngayon, mga minamahal kong kapatid. So, tayo po ng mga labi ng bugtong at buhay na Diyos, mga remnant, mga hinirang ng bugtong at buhay, i-claim mo yan. Kasi, mga kapatid, kung hindi mo i-claim na ang patungkol sa kaligtasan, yung paglilingkod mo sa bugtong at buhay na Diyos, nagiging useless yan. I-claim mo na kung babalik man ang bugtong at buhay na Diyos ngayon, ililigtas ka ng bugtong at buhay na Diyos, i-claim mo yan. Kailangan mo lang i-claim yung pagiging bugtong na anak ng bugtong at buhay ni Diyos pamamagitan ng Espiritu. So yung 144,000 will look like our Lord Jesus Christ. Yung 144,000 bit-bit ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Anong karakter? Humility, love, and sacrificial obedience. Yun yung espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Bit-bit yan ng 144,000. The final generation ngayon sa ating kapanahunan will not merely preach about our Lord Jesus Christ. Hindi lang po tayo basta mangaral patungkol sa ating bugtong at buhay na Diyos. Makikita din po sa atin, mga kapatid, marireflect din sa atin ang kanyang katangian, ang kanyang karakter. So when attack, mga kapatid, sa panahon na mangaral tayo nitong huling kapanahunan, pag tayo'y atakihin, we remain gracious. When hated, we remain loving. When betrayed, we remain faithful. Yun po, mga kapatid, ang magiging karakter ng bayan ng bugtong at buhay na Diyos nitong huling kapanahunan. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay mahina. Pag once mayroong gumawa siya ng kasamaan, ay sinuklian mo ng kabutihan. Hindi ibig sabihin na ikaw ay mahina, mga kapatid. It means, it means heaven has taken full possession of the heart. Ang ibig sabihin na ang nagkontrol na sa buhay mo, mga kapatid, ay hindi na ikaw, kundi ang bugtong at buhay na Diyos na. Sa panahon, mga kapatid, na ikaw ay inatake, ikaw ay kinapuutan, pero nanatili ka pa rin mapagmahal, ikaw ay tinraidor, pero natili ka pa rin naging tapat, ibig sabihin, mga kapatid, hindi kahinaan yan. Kundi, ang bugtong at buhay na Diyos na, mga kapatid, ang nasa puso mo, nagkontrol sa iyong puso. Those who will not receive the mark of the beast must have a character that reflects our Lord Jesus Christ fully. So, yung pag-aawayan nitong huling kapanahunan, worship and character. Okay? Yung worship, yung karakter, na magbitbit ng karakter, mag-reflect ng karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Anong karakter? Kung ano yung ginawa ng bugtong at buhay na Diyos nung nagkatawang tao siya, na hindi siya gumanti sa panahon na siya ay binato, siya ay dinuraan, sinampal, lahat pinagdaanan niya. Tapos, ang panalangin ng bugtong at buhay na Diyos, patawarin mo sila, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang magiging karakter ng bayan ng bugtong at buhay na Diyos these last days. Alam mo, mga kapatid, sabihin natin,
that is impossible without the Holy Spirit. Magiging imposible talaga yan kung wala ang banal na Espiritu. No human being naturally blesses enemies. Walang kahit sinong isang tao dito mga kapatid sa human nature mo na ikaw ay nagpapala sa mga taong umaaway sa iyo. Wala. Human nature alone lang. You cannot do it. Hindi mo magagawa yan. Kung ikaw lang mismo, wala yung banal na Espiritu, hindi mo magagawa yan. Hindi mo kayang pagpalain yung mga taong umaaway sa iyo. Hindi mo kayang pagpalain yung mga taong nagka-curse sa'yo, ng bastos sa'yo, nagmura sa'yo. Hindi mo kayang pagpalain yan kung human nature alone lang. But, mga kapatid, with God, everything is possible. Only the Holy Spirit can produce heaven's character inside fallen humanity. Only the Holy Spirit. Wala nang iba. Na kayang mag-produce, mga kapatid, ng karakter ng langit sa mga langit dito sa bawat isa sa atin, sa fallen humanity. Fallen humanity tayo nahulog tayo sa kasalanan. Kaya nga ang tunay na bayan ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi ang pagbabago ng ugali. It is a supernatural transformation. Ibig sabihin, hindi lang panlabas, also sa ating inward mga kapatid. Meron tayong pagbabago. Inward sa ating mga buhay, sa puso. Ito yung karakter, yung buhay na tinulungan po tayo mga kapatid ng divine power ng ating bugtong at buhay na Diyos through the Holy Spirit rather than human effort. 3 stages of salvation, justification, wala kang ambag kahit isa. But dito sa sanctification, kabanalan, may cooperation ng Holy Spirit at ikaw. At dito sa glorification, 100% trabaho yan ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Nevertheless, ano sinabi ng Galatians chapter 2 verse 20? Nevertheless I live, yet not I, but Christ live in me. Yun na yung magiging karakter mo. Kung ang bugtong at buhay na Diyos ay totoo talagang nanirahan na sa iyong puso, makikita kung ano yung napagdaanan ng bugtong at buhay na Diyos, ano yung karakter niya sa panahon nandito sa lupa. Yun ang magiging karakter mo rin. Kung totoong nandyan na sa puso mo ang bugtong at buhay na Diyos. When our Lord Jesus Christ truly lives within, mga kapatid, blessing comes natural. Yung pagpapala, natural na lang yan nalalabas. Sabi ko nga, kung hinog na ang banal na Espiritu sa iyong buhay, ikaw ay nagbigay dahil yun ang sinabi ng kautusan. Ikaw ay nagbigay dahil ikaw ay mapagbigay. Nagiging lifestyle mo na. Okay, nagiging lifestyle mo na mga kapatid. Ang awa ay nagiging likas na. Forgiveness becomes possible. Hindi mo na inaantay na humingi siya ng kapatawaran, kundi pinapatawad mo na siya kahit hindi pa siya humingi ng kapatawaran. So, nagiging lifestyle na, yung culture at lifestyle ng langit sa mga langit ay nandyan na sa'yo. Sa tulong ng banal na Espiritu. And love becomes supernatural reality. Hindi ka napipilitin kahit na ginawan ka na ng mali, mahal mo pa rin. Yun yung mga martir. Ginawan ka na ng mali, mahal mo pa rin. So, nagiging natural na lang siya. Hindi na pinipilit, kundi natural na lang na lumalabas sa iyo mga kapatid. That's why, kung iniiwasan natin lagi na yung tumitingin tayo yung mga kapatid na iniiwasan natin magkasala tayo, mas lalo tayo nagkakasala. So, anong gagawin natin? Tingnan mo ang bugtong at buhay na Diyos, pag-aralan mo. At hindi lang basta pag-aralan, kundi mga kapatid, kilalanin mo ang bugtong at buhay na Diyos. Sa anong paraan? Makibahagi ka sa kanyang kapighatian. Yun na time na kilala mo ang bugtong at buhay na Diyos. Sa anong paraan tayo makibahagi at makilala ang bugtong at buhay na Diyos? Sa panahon na dumadaan ka ng pagsubok, kapighatian, dumadaan ka ng persecution, dumadaan ka mga kapatid ng pangungutya, pagtutuya, doon na time nakikilala mo ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi mga kapatid, kung ang bugtong at buhay na Diyos nasa puso mo, ang magiging response mo, may God bless you. Pagpapalain mo pa mga kapatid, mamahalin mo pa yung mga taong galit sa'yo kasi naawa ka sa kanila. So ito yung training natin ngayon. Dito pa lang, tinitrain na tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Ang training natin is now, not later. Hindi sa time ng crisis, kundi dito pa lang. Para tayo ay merong extra langis, dapat, mga kapatid, ay ma-experience natin ang Holy Spirit ngayon pa lang. Sa anong paraan? Pag once may mag-curse sa'yo, may mambastos, may magsalita ng masama sa'yo, ano sabi? I-bless mo sila. Yan yung nag-iipon ka ng mga kapatid, extra langis. Ang lagayan kasi tayo,
2 Corinthians chapter 4 verse 7, tayo ang lagayan. Sa 10 birhen, yung 5 mangmang, walang extra yon. Meron lang silang katotohanan, nangangaral, marunong magbasa, pero wala silang pag-ibig, wala silang espiritu ng bugtong at buhay na Diyos, wala silang love. So, hindi nila na-encounter, mga kapatid, sa panahon na sinisiraan, gumaganti. So, walang ano niyan, walang pundo niya na extra langis, mga minamahal ko mga kapatid. So, ngayon pa lang, tinetry na tayo ng bugtong at buhay na Diyos. You do not learn to bless in crisis. Okay? You reveal what you have practiced in secret. Kasi sa panahon na ikaw ay inalipusta, sa panahon na ikaw ay kinukutya, sinisiraan, ang ginagawa mo, sekreto, pumapasok ka sa iyong kwarto at nanalangin ka at pinapanalangin mo ang mga taong galit sa iyo. Hindi panalangin na madisgrasya siya o ganun, kundi nanalangin ka na pagpapalain sila ng bugtong at buhay na Diyos. So, sekreto mo yan ginagawa, mga kapatid. At dito yan, lalabas ang karakter sa public, mga kapatid, nitong huling kapanahunan. Dito sa huling krisis natin, mga kapatid. So, the training begins now. When insulted, bless. When misunderstood, bless. When overlooked, bless. When attacked, bless. Pag ikaw ay ininsulto, pagpalain mo sila. Pag ikaw ay inatake, pagpalain mo sila. Pag ikaw ay siniraan, pagpalain mo sila. Luke chapter 16 verse 10. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. Ang tapat sa maliit, tapat din sa malaki. Marami ang nabigo dito, mga kapatid, na katotohanan. Ito yung hard truth. Marami ang nabigo dito. Marami ang marunong mangaral ng salita ng kabanalan, yet fail in spirit. Pero nabigo sa espiritu. Because when provoked, pag once pinrovoke mo, ginalit mo, they curse. Pag once ginalit mo, sila ay nagsusumpa o nambabastos o lumalabas na yung mga masasamang salita sa kanilang bibig. Maraming nangaral, marunong makapatid mangaral ng katotohanan, kabanalan, but nabigo sa espiritu. Pag once pinrobok mo lang yan, magagalit yan, nag-curse na. So, ang victory, mga kapatid, is our Lord Jesus Christ living in us, you and me. Okay, hindi ito human behavior, mga kapatid. This is a divine implantation. Tinanim ito ng bugtong at buhay na Diyos. When our Lord Jesus Christ lives in you, you don't fake blessing. You don't force kindness. Pag once ang bugtong at buhay na Diyos na nirahan na sa iyong puso, mga kapatid, hindi mo na pinipilit yung pagpapala na sinasabi mo, nagawan ka ng mali, tapos maalala mo lang na sinabi na, love your enemies, sige, patawarin na lang kita. Hindi na pinipilit yun, mga kapatid, yung kapatawaran at yung pagpapala. Hindi mo pinipilit na maging mabuti. Kundi, you become it. Ikaw na yan, nagiging pagpapala ka na sa iba, sa tulong ng banal na espiritu. Ang totoong kabutihan, mga kapatid, ang tunay na kabutihan at pagbubukas palad ay hindi gumaganap ng mga gawa o sa pilitang mga obligasyon, but rather a natural reflection of one's inner character. Ito po ay katangian sa panloob ng isang tao. Ang totoo true goodness and generosity. Nagbibigay ka dahil ikaw ay mapagbigay. So, anong mangyari, mga kapatid? Ang katanungan ko sa inyo ngayon, sa bawat isa, what is the spirit or what spirit is living inside of you? Anong espiritu na nasa loob mo ngayon? The world is becoming more violent. Grabe na yung patayan. Hindi mo na mapagkatiwalaan, mga kapatid. Grabe na nangyayari. More hateful, more divided. At marami ngayon, mga kapatid, ang mga profess na mga mananampalataya na ina-adapt ang spirit ng mundo. But heaven is calling for one spirit. Isa lang po ang tinatawag na espiritu ng langit na mga langit. Ito yung espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung espiritu, mga kapatid, blesses under pressure. Nagpapala sa ilalim ng panggigipit. Loves under persecution. Nagmamahal kahit ikaw inuusig. Endures, mga kapatid, without bitterness. And suffers without revenge. Kahit na dumadaan ka na ng paghihirap, hindi ka gumaganti. Yan po, mga kapatid. Ito yung final generation sa ating kapanahunan will reveal one thing above all else. Ano ba ito? The character of our Lord Jesus Christ fully reproduced in His people. Ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos ay nasa kanyang iglesia, nasa kanyang bayan, which is the 144,000 of God
The first fruit of God. 144,000, Revelation chapter 14, verse 1 to 5. Bit-bit ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Nagtagumpay sa Diyos at nagtagumpay sa tao. Ito yung spiritual Israel. Anong pangalan ng Israel? Anong ibig sabihin ng Israel na pangalan? Nung panahon nagpag-wrestling si Jacob sa bugtong at buhay na Diyos, naabutan na sila ng madaling araw, mga kapatid. Sinabi ng bugtong at buhay, bitawan mo na ako. Sabi naman ni Jacob, I will not let you go. Hanggat hindi mo ako pinagpapala. I will not let you go. So sabi ng bugtong at buhay na Diyos, anong pangalan mo? Jacob. From now on, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, from now on, you will no longer Jacob, but Israel. Israel, ano ibig sabihin ng Jacob kasi? Is cheater, deceiver. Diba? Yung panahon na diniceive niya si Esau, mga kapatid, deceiver si Jacob. So kailangan palitan ng bugtong at buhay kasi nagkipagpunyagi siya sa Diyos at sa tao. So ibig sabihin ba, natalo ba niya ang bugtong at buhay na Diyos? No, mga kapatid. Kundi nagtagumpay siya sa pamgitan ng pagpapakumbaba. Yan ang ibig sabihin ng pangalang Israel. Nagtagumpay sa Diyos at sa tao. Yung human nature natin, mga kapatid, na pagtagumpayan natin. Yun you are crucified with Christ. Yung pride mo, pinako mo na. Yung lumang pagkatao mo, kinalimutan mo na. At binago ka ng bugtong at buhay na Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Okay? So yun po ang meaning ng Israel. Nagtatagumpay tayo sa pamgitan ng pagpapakumbaba. So ano sinabi ng Revelation chapter 14 verse 12? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Here is the patience of the saints. Here are that keep the commandments of God and the faith of our Lord Jesus Christ. So ito yung mga sumusunod sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos at may pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. So today, heaven asks you, when pressures come, okay? Sa panahon na dumating ang mga pressure, yung persecution, when betrayal comes, when persecution comes, ang katanungan natin, mga kapatid, will you curse or will you bless like our Lord Jesus Christ? Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ano po ang magiging response natin this coming last days? Kasi yung pagbaba ng bugtong at buhay na Diyos, yun po, mga kapatid, ang ating dapat tularan. Yung kanyang karakter. Dapat ipanalangin natin palagi. Psalm chapter 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Linisan mo ang aking puso, bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, mga kapatid, as long as may puot, galit, sungit at inggit ka sa iyong puso, hindi ka mapabilang sa 144,000. You will not and you will never be. Hindi ka mapabilang. Kasi nga, ang 144,000 may pangalan ng Ama sa noo. Ang pangalan in ancient times is all about karakter. Once may pangalan, karakter yan, nagre-represent ng karakter. So, anong karakter? Sa panahon na ikaw ay pinersecute, sa panahon may betrayal, ano yung magiging response mo? Magagalit ka ba? Magsusumpa ka ba? Or magpapala ka? Or ipanalangin mo sila, napatawarin mo sila, Ama? Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So heaven is watching, mga kapatid, for your response. Ang langit sa mga langit ay nagaantay at nanunood kung anong magiging tugon mo sa panahon na ikaw ay dumadaan ng persecution, under pressure, sa panahon na ikaw ay inuusig, sa panahon na ikaw ay tinraidor, sa panahon na ikaw ay kinukutya, tinutuya, sa panahon na ikaw ay sinisiraan, ano yung magiging response mo? Luluhod ka ba in a secret place? Manalangin sa bugtong at buhay na Diyos, o magsasalita ka ng mga masasamang salita, magsumpa ka, o di kaya magmura ka. Kasi kung anong nasa loob natin, yun ang lumalabas sa ating bibig. Kahit gaano, mga kapatid, hindi po sapat na mayroon tayong katotohanan pero wala tayong pag-ibig. At hindi rin sapat na may pag-ibig tayo at wala tayong katotohanan. So kailangan po ang dalawa, mga kapatid, nitong huling kapanahunan. Pag-ibig at katotohanan. Ang katotohanan ng bugtong at buhay na Diyos. At ang pag-ibig niyan, ang bugtong at buhay na Diyos. Karakter ng bugtong at buhay na Diyos, ang bitbitin ng 144,000, hindi lang basta mangangaral ang 144,000 patungkol sa magandang balita, patungkol sa kaharian, kundi magre-reflect din po ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos sa 144,000. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat. At ito po ang mensahe na pinadala ng bugtong at buhay na Diyos dito sa inyong maliit na lingkod.
So, hello. Okay, nawala bigla yung ano natin, yung hindi ko alam ano nangyari sa wire, biglang nag-off lahat. Biglang nag-off lahat at patuloy po tayo mga minamahal kong mga kapatid at yun lamang po ang mensahe na pinadala ng bugtong at buhay na Diyos ito sa inyong maliit na lingkod. Sana mga kapatid, marami po tayong natutunan. Hindi lang po sapat na alam natin ang katotohanan. Dapat bitbit din natin ang espiritu ng bugtong at buhay ni Diyos. Makikita sa atin ang bunga ng banal na espiritu. Galatia 5:22-23. At maraming salamat mga minamahal kong mga kapatid. We are living in the last days. Itong huling kapanahunan. So bago pa tayo dito sa lapit na lang, konti na lang, dapat makita na mga kapatid yung karakter ng bugtong at buhay na Diyos sa'yo. Okay? Pray for those who persecute you. Bless them that curse you. Yun ang standard ng langit. Yun ang standard sa langit ng mga langit. Yun po ang culture, yun ang lifestyle sa langit ng mga langit. Ikaw ay nagpapatawad. Ikaw ay nagmamahal. Yun po mga kapatid. Selfless love, hindi selfish love. Inahin mo yung ibang tao kaysa sarili mo. Kung ano yung karakter ng bugtong at buhay ni Diyos, supposedly dapat nasa iyo yan. Okay? Sa panahon na tinanggap mo ang bugtong at buhay ni Diyos, dapat mga kapatid, papasukin natin ang bugtong at buhay ni Diyos sa ating mga puso. At para nitong huling kapanahunan, handa na tayo. At sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, ay sinasabi nga natin na nagtagumpay tayo dahil ang una nang nagtagumpay ang bugtong at buhay ng Diyos. So maraming salamat po mga kapatid at basahin natin yung mga greetings ninyo dito. Lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan, binabalik natin yan lahat sa bugtong at buhay ng Diyos. At pwede nyo pong balikan ang mensahe kung masyado kayong nabibilisan. Because mga kapatid, pag medyo mahina kasi ako, yung mabagal ako, rather, ay nawawala po talaga ako sa mensahe. Kaya sometimes, parang rapido talaga yung bibig ng inyong maliit na lingkod because once, sinusubukan ko naman, nagtatry ako, yung mabagal, pero nawawala talaga ako sa mensahe. Yun talaga, nakadesign itong maliit yung lingkod mga kapatid na parang rapido yung bibig. Kaya pasensyahan nyo na po. Balikan nyo na lang po yung mensahe ng inyong maliit na lingkod. Take note nyo lang yung mga verse kasi mabilisan palagi. Kasi alam mo naman, nasa huling kapanahunan tayo. Alam mo naman, pag may sunog, hindi ka naman nagsasabi na, sunog. Hindi naman ganun. Pag may nasusunog na bahay, sinasabi mo talaga agad na, sunog. So, kailangan magmadali tayo palagi. Kasi urgent yung mensahe ng 3 anghel eh. Now, we're living in the last days. Urgent. Kailangan, mabilisan. So, mabilisan ang mensahe. But ang Holy Spirit na ang bahala niyan. Kasi hindi po ang inyong maliit na lingkod ang nagbigay kahulugan sa banal na kasulatan, kundi ang banal na Espiritu po. At siya na ang bahala sa bagay na yan. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. At